ay siya ay isang prominent na figure in the Filipino community, known for her remarkable achievements and contributions across various domains. As the president of the Filipino American Press Club, or FAPCA, she plays a pivotal role in promoting and recognizing the excellence of Filipino journalists. Additionally, our special guest this morning serves as the second vice president of the LA Unity Lions Club, contributing to the club's mission on community service and unity. Our special guest this morning, with her leadership skills and dedication, she holds the position of the vice president of the Los Angeles Women's Club, or LAPWC, where she actively supports the empowerment and advancement of women. She also stands as the president and founder of Hawak Kamay Charities International, a nonprofit organization committed to making a possible impact through charitable initiatives. Our special guest this morning is a dynamic individual and the founder and chairman of Sinaglahi USA, working towards the preservation and promotion of Filipino heritage and culture. Her vision and efforts have greatly influenced the organization's success in fostering unity among Filipino Americans sa US. Furthermore, our special guest this morning has an entrepreneurial spirit that shines through her roles as the Chief Executive Officer of Chow Entertainment International, affiliated with Kyla TV Network, Channel 44. Her contributions to the entertainment industry are notable, demonstrating her passion for promoting diverse voices and content. In addition, in her extensive involvement of the community on the community and entertainment sector, our special guest is the CEO of Nurse Access Staffing LLC. This nursing registry provides vital staffing solutions to hospitals in Southern California region, highlighting our guest's commitment in supporting quality healthcare. Yan po ang ating napaka-special guest. At tamang-tama siya ngayong March kasi siya matatawag nating isang achiever na woman dahil ngayong March ay ang Women's Month, itong March na ito. So, na ano na ba natin, Liz, na na-connect na doon sa hindi pa masyado? Ay, hindi. Okay. So, dito na lang tayo sa then yung picture niya sa may solo picture siya sa diyan sa kanyang, yun na lang ipakita natin. Sayang, ganda pa naman ng ni Liz. Ng itsura. Yun nga. Oo. Ito kaya Dan ang mo, itong picture niya dito sa kanyang profile. May picture siya sa profile. I-forward. Oo. Paano yan? Sandali, natin, Lisa. Tapos paki-connect mo na lang siya dito sa Messenger. Forward na lang yung picture. Kanino? Kanino ko i-forward? FBS right? Sa FBS? Sa FBS. Po-forward ko sa sa station yung picture mo para Okay. Oo, paano ba ma-forward to, Dan? Hindi ko alam i-forward tong picture. O i-ano ko muna, tapos saka ko i-forward. I-save ko muna, tapos saka ko i-forward, no? Yan ang pala, hindi ko nasabi, Liz. I'm so sorry. Kasi hindi ko sa'yo, Okay. I was not able to mention to you yesterday when we talked that our studio facilities is more compatible with Android
no? Oo. So, Okay, pwede naman. pwede naman. Anyway, ano ko muna, ipo-forward ko muna ang iyong photo na maganda kasi hindi ka makita sa personal diyan sa ating setup. Doon sa ating so that when you watch later sa ano natin sa FBS, no? Sa FBS. FBS Radio. Asan ba dyan? FBS. Ayan. May sa akin na asawa ko yung kanyang computer. Sige nga, try mo nga, Liz. Para excited yung ating mga followers. Actually, sa YouTube, we discovered only the other day that we already had 23,000 views here at All About Women. Yan. So thank you very much sa ating mga viewers na talagang nagbigay sa atin ng inspiration para mag-serve pa sa inyo more, no? Dito sa ating programang All About Women. At natutuwa po ang inyong lingkod sa ating natanggap na info na tayo po ay may 23,000 views na already sa YouTube. Ayan. At while yung ating guest ay inaayos yung kanyang then they're trying to connect daw from the US. They're trying to connect. Ano dan? So, hindi pa. Okay. So anyway, ang ating pong itong ating guest ngayon ay talagang dapat antabayanan talaga siya natin. Kasi alam niyo po ba na doon sa US ay meron siyang tinatawag na parang dito sa atin parang ayuda. Pero doon, sabi sa akin itong ating special guest, ay hindi lamang yung mga mahihirap yung binibigyan nila ng ayuda doon sa US, kundi yung mga taxpayers ng mga Filipinos. Kasi sabi nila, sino pa ba ang dapat makinabang ng tax, no? Kung hindi ang mga taxpayers. That is the reason why yung mga pinamimigay nilang ayuda doon ay kahit na daw naka Mercedes-Benz, kahit na daw naka Thunderbird na car, ay pagpupunta daw doon sa kanila ay talagang kanilang binibigyan ng ayuda. Liz, nag-okay na ba? Wala, hindi po pwede siya. Hindi pwede siya. Anyway, yung picture na lang din, Dan. Yung picture mo na lang dito, Liz. Oo, ang i-feature natin. Tapos itong aking i-connect ko na lang namin sa sa mic, sa aming dito para magkarinigan tayo. This is fine. I'm not gonna use it. Volume. Volume na lang. Okay. Dito ba siya? Okay. Hello, Liz. Can you hear me? Okay, I hear you, Tita. Do you hear me? Yes. I can hear you clearly. Tapos ang picture mo, later on when you watch the show, you will see that we posted na lang your picture. We got it from your profile. Yun na lang. So, while we're talking, okay. So, I was telling our listeners and viewers sa ating program na All About Women, I was telling them about your foundation, which is talagang nakakagulat, no? Kasi you were telling me yesterday about this foundation, yung particularly yung Sinaglahi sa USA, na sabi mo, ang binibigyan mo ng mga ayuda, parang equivalent to ayuda here in the Philippines, is not necessarily poor, but also yung mga taxpayers. Can you tell us about it, about this project? Okay. We having a do I need to introduce myself again? Yes. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Umaga sa Pilipinas. Magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat ng mga tagapakinig. Yes. Madam Cherry.
And good afternoon. Actually, dito sa America, sa you have a California. beautiful picture on screen here. You can watch it later. Oh, okay. Our guest is Lisa Pacheco Chow. Do I pronounce your surname correct? Chow? Yeah, tama po. Tama siya, Chow. Chow, yes. And she is actually a Filipina, but she went to the States and had a business there, had several businesses actually with this Lisa. Can you tell us about your foundation and your charitable works there? So dito sa America, you know, lahat, akala nila we're okay. Lahat meron ng sa amin ang nagpo-provide sa aming lahat. Pero no, actually, marami rin dito na mga kahit taxpayers, mga kinukulang sa kanilang mga budget. So ngayon, oo, lalo na ng pandemic, hindi naman lahat nakakatrabaho eh. Marami rin dito na kahit na halimbawa nurse, nawalan sila ng work, kinabukasan wala na ulit silang budget para sa mga food, sa bills and all that. So ngayon, nung nakikita ko yan kasi ang dami ko naman mga kaibigan dito na nakakausap na laging dumadaing din kahit na nagtatrabaho na, akala mo, di ba, postura sila, pero deep inside them, pagdating mo sa bahay, kailangan din nila na food na kailangan ilagay sa kanilang table. So ngayon, naisip namin na anyway, tumutulong tayo sa mga homeless. Ang homeless, meron yan dito sa Amerika, meron silang mga budget from government. May mga support yan, may voucher and everything. Pero yung mga taxpayers, nagbabayad na sila ng tax, but they're not getting any free from the government. That's right. So ngayon, sinabi ko sa kanila na before, I'm having food distribution at least twice a month. Sorry, hiningal ako. Tapos ngayon, ina-announce ko yun sa sa Facebook and sa social media na lahat po pwede. Hindi lang ito for homeless or poor or below class. Ito ay para sa lahat ng nandito sa California. Or kahit na sila, Nevada, gusto nilang kumuha ng food, it's okay. It doesn't matter kung mahirap, mayaman, or milyonaryo. Pwede silang kumuha ng pagkain. Pero ang milyonaryo, Miss Liz, dapat nagko-contribute na lang, hindi na kumukuha sa mga mo. You will surprise. They support also. Ako, meron mga kaibigan kasi mga Indian. They come there, they get food, pero they donate. Okay, really. That's nice. That's nice of them. So you also have this, ibang buhay kasi ng dito sa, di ba? Please tell us all about yung mga life dyan. Kasi ang akala nila, kasi dollar, di ba? US dollar, ganyan. Okay na. Pero what they didn't know is that ang taas din ng standard of living dyan sa inyo. Correct ka dyan, tita. And hindi lahat affordable. Kahit na kasi kumikita tayo ng malaki, syempre pagdating mo sa Pilipinas, malaki ang value ng pera doon. Pero dito, kung dito magagastusin, pag hindi ka kumikita ng yung mga below, at least minimum wage. Magkano ba minimum wage dyan sa US, Miss Liz? Ngayon, in California, 17. Depende yon sa place kasi meron pag sa mga county, sa mga village, yung mga parang mga maliliit na halimbawa dito sa LA 17. Pero pag pumunta ka ng halimbawa Bakersfield, Fontana, medyo mababa doon ang sweldo. Let's say like 15. So, magkano ba equivalent nun in Philippine peso? $17. Magkano ba times 50? 56 yata. Sabihin na natin 50. Yun ang sweldo dito. So, yun ang equivalent ng... Per hour yun. Per hour yun. Okay. So, if they work, say for example, 8 hours, di medyo malaki-laki rin naman yung take-home nila. Pero ang bills namin dito, malaki rin. Really? Can you imagine you're paying $3,000 pagdating dito sa LA na every month?
electric bill? Oo, sa isang, halimbawa 3 bedrooms, Oo. dito sa LA ha, dito sa pinaka-main, Oo. 3,000 ang 3 bedroom, 2 bath. Kung magre-rent ka. Oo. Kung bibilhin mo naman, siguro ngayon, you're paying, kasi ang mortgage mo ngayon sa 3 bedroom, 2 bath dito sa LA, umaabot ng 6,000. Oh, laki din ano. So malaki talaga yung ano, yung gastos. You really have to work. Kaya pala I was informed na yung mga Pilipinas daw diyan, in order to keep both ends meet, ay talagang you have to work double time or several jobs, no? Exactly. Oo. Kaya yung iba, 'di ba, halos hindi na sila humihinto ng pagtatrabaho. Oo. Naandun na, especially yung mga nurses. They work like 12 hours a day. Really? Oo. Oo, tapos everyday 'yon. Then pag meron pa silang mga chance na kumuha ng overtime, they will get that kasi nga, I don't know, wala na daw silang kulang pa sa kanila yung kanilang sweldo. My God. Iba kasi ang standard of living. Pero, syempre, pag pinadala mo sa Pilipinas, ang $100, malaking may tutulong sa akin. $100 is equivalent, I think, to 5,000. 5,600. Oo, pesos, no? 5,600 pesos. 600 pesos. Which is, malaking tulong sa atin yun, no? Sa $100. Oo. So, dito rin sa Pilipinas, I understand, meron ka ring foundation. Diba? Oo, meron tayong Hawak Kamay. Yung Hawak Kamay, oo. So, anong projects ng Hawak Kamay this time? Ang Hawak Kamay kasi, before we started, nagtuturo meron kami diyang program na tuturuan sa music ang mga bata. Okay. Ng iba-iba, ng piano, sa guitar, then music. And then, before that, syempre, alam mo, mga bata, walang pagkain, pinapakain din yan, may feeding muna. And doon then, sa mga tinuturuan, pinapakain din. Oo, pinapakain mo, at saka Bible study sila. And alam mo, nakalakihan na ng mga bata yon, yung mga dating mga nag-aaral ng music. At least ngayon, natutuwa sila dahil marunong sila mag-piano, na napaka-rare daw sa atin ang marunong sa piano dahil pangmayaman lang ang piano, di ba? Yung makaka-afford bumili ng piano, yun lang ang matututo, di ba? Kaya yun yung sa mga General Trias sa Cavite. Meron kami doon small class na mga bata na nag-aaral ng music. Oo. Okay. So yun yung parang pinakaano ng Abot Kamay here in the Philippines for now. And then yun ang one of the projects. Meron din tayong feeding. Dito sa Binya, nag-feeding time to time ng mga sa church and doon sa tabi daw ng Riles. Yan, ginagawa nila yon doon sa Binyan. And meron din tayo sa dito sa Morong, nagpakain din sila. Ano ba yung Morong or Sambales? Yung mga... tawag dito. In Sambales? Yung Aitas. Oo, yung sa mga Aitas. I think that is yung sa what do you call this, yung I forgot the name of the town, but Sambales nga yata yun. But it's Sambales, where lots of mga Aitas, no, are living there. Sa I want to do that again maybe on summer kasi mga siguro April or May. Hindi umuulan. Actually, nakasama yata ako sa isang doon sa isang feeding program sa Sambales. Ayun, sana gawin ulit natin. Maganda yan. Nga Marami kasing mga mga... Actually, ako, I for one, ay nagbibigay din ako ng feeding program before, no? At kasi napapansin ko, Miss Liz, para sa information mo, yung mga nagpi-feeding dito, unlike you, na hindi ka naman into politics, but into talagang charity lang, yung mga nagpi-feeding program dito sa Pilipinas, mostly, yung mga tatakbo ng pwesto sa politics, lalo na ngayon, malapit na, next year is our election, no?
Oo, kaya pala marami nagre-reach out ulit na gusto nilang magpakain daw dyan. Magpakain, Pero oo. I don't like, ayoko ma-involve sa politics yung hawak kamay. So, Kasi mahirap ako, on my katulad. own, ay doon lang sa mga neighboring ko kasi we live near our subdivision is very near to Liahan River, no? Yung parang marami mga informal settlers doon. So ako, I for one, ang ginagawa ko, Miss Liz, is bumili ako ng lechon, isang buo. Tapos mapaihaw ako Wow! ng mga fish, no? Tsaka Oo. papaluto ako na masasarap. Kasi yung feeding nila dito sa Pilipinas, nitong mga politicians na interested na tumakbo, ay mga lugaw at saka mga noodles, ay sopas. So sabi ko, tapos namimigay naman ng mga ayuda, sardinas and then bigas. Sabi ko, ang ayuda should be mga corned beef, 'di ba? Or mga luncheon meat. Kasi itong mga informal settlers, sawang-sawa na yan sa lugaw kasi everyday lugaw. Everyday May sopas, lugaw. 'di ba? And then here you are, magpi-feeding program ka with the same food. 'Di ba? What's the difference, 'di ba? So ang ginagawa ko, talagang pinag-iipunan ko talagang bumili ng lechon para ibigay sa kanila. Sila na bahala, kumain na sila diyan, mga pansit, everything, mga inihaw. Kasi para iba naman, 'di ba? Para maiba Maganda yung nga food. idea yan, Gusto ko mag-birthday dyan na, ng May. Siguro doon tayo sa Aitas, dito sa Sambales. Nakalimutan ko talaga yung pangalan ng town na yon. Yung pinupuntahan namin nila Bebot. Oo. Ayun, doon. Gusto ko nga ulit doon. mamigay. Nakaipon na ako ng mga damit. Kasi ang dami naman, di ba? Sa atin yun, ang daming damit eh. So, meron na nga actually kaming mga 5 boxes of clothes doon na ipapamigay. Okay, oo. So, ako rin, nag-ipon din ako. Siguro, isasama ko na lang din yung mga inipon ko. Kasi dahil sa needed talaga nila doon ng clothing. Aside from yung mga food. Oo. Actually, mga Aita, one time na nagpunta kami doon when we distributed yung mga sardines naman na pinamigay. I was with one of the first ladies noon. Ay, sardinas, alam mo ginagawa ng mga Aitas, ginagawa nilang shampoo. Kasi nababanguhan daw sila sa sardinas. Oh, really? Oh my God. Ang gandang naman nila. Alice, I'll get back to you. Don't hang up ha. Kasi mag-aano lang tayo ng station ID tsaka yung ating program teaser. Tapos i-continue natin yung mga katanungan natin sa iyo tungkol dito sa sa foundation mo din sa US kasi maraming mga Pilipino diyan na gusto rin mag-avail ng mga pinamamahagi mo na parang mga ayuda for them. Just like you're saying, hindi naman kasi lahat nagkakasya yung kanilang kinikita. So, don't go away kasi don't go away yung ating mga followers mga viewers natin kasi babalik natin si Miss Lisa Pacheco Chow dito sa ating All About Women. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL. May magandang balita para sa ating mga kababaihan. Narito na ang programang ginawa tungkol sa mga kababaihan para sa kababaihan. All About Women. Makinig, pakilahok at subaybayan. Mga talakayan para sa natatanging kababaihan. Usapang cooking, health and beauty tips, motherhood, parenting at marami pang iba. Tunghayan, All About Women. Tuwing Sabado mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, kasama si Dr. Cherry Sarmiento Valiega. Dito lang sa DWBL 1242 kHz. Okay, balik po tayo sa ating programang All About Women. Ang inyo pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Valiega. At ang ating pong very special guest this morning, walang iba kung hindi, direct from Glendale, USA, ang ating si Miss
Lisa Pacheco Chow ng Chow Entertainment dyan sa California. At ang pinag-uusapan po natin ay ang kanyang mga charity works doon sa US na nakakatuwa naman dahil sa namamahagi din siya ng mga ayuda doon. So yung mga Pilipino natin na nandyan sa USA na siguro mga baguhan pa lang or parang nag-i-start pa lang, I understand maraming mga Pilipino na nag-i-start pa lang na natulungan din ito ni Miss Lisa Pacheco Chow. So, Miss Lisa, can you tell us more about your, what do you call this, Sinaglahi, USA? Okay. Yeah, we're back po. Ang Sinaglahi, isa sa project ng Sinaglahi is food distribution. So, ngayon, every second of the week, ginagawa namin dati yun. Pero ngayon, to be announced lahat yung mga projects nyo. Activities namin. Kasi lagi umuulan dito right now? Oo, lagi umuulan siya, kaya hindi kami makapag-food distribution. Actually, the last one was a month ago. So this month, wala kami ngayong project kasi nga umuulan. So anyways, lagi akong nag-post sa social media. And ginagawa namin yun usually sa church para mas madali, mas maluwag ang space. Yung space Saka natin. may mga upuan sila doon, no? Pag church yung gagawin. Oo. And ito, hindi lang ito sa mga poor na sinasabi nila or low income. Ito is para sa lahat, pang mayaman, mahirap, or somebody na makaka-afford ng lahat-lahat, you can always come and get your food. Hindi natin pinipili kung sino ang gustong makakuha ng mga food, vegetables, fruits. Sometimes meron kaming chicken and mga dilata. Mga canned food din. Pero usually ang na hawak namin is vegetable and food. So, yun. Susundan nyo lagi ako sa social media. Pwede bang mag-plug? Sure. Doon sa aking add nyo lang ako sa Lisa Pacheco Chow, Lissa Pacheco, Paeco, Chow, CHOW. Yan ang Facebook ko. Or, yan lang, follow lang ako sa Chow Entertainment. Nagpo-post naman ako sa Chow Entertainment. Can you tell us also about your Chow Entertainment? Ano ba yung mga mga show ninyo diyan sa US? Featuring, I understand you're featuring Filipino artists also? Oo, yung sa Chow Entertainment, meron tayong mga events. I've done a lot of events here in California, yung mga festivals. Meron din tayo niyan. And then, mga small event, mga ballroom dancing and all that. And yung ballroom dancing and night in LA, inilalagay natin yung sa TV. Yung sa Channel 44, no? Oo. Sa KXLA Channel 44. At sa Las Vegas kay GNG. Channel 26.8. I understand recently parang naging guest mo mga Filipino actors and actresses, no, going there. Last time meron tayo na-cover ako ng Manila Film Festival. Na andito sina Christopher, Tirso Cruz, Janelle, maraming artista na hindi ko masyadong matandaan. Hindi ko matandaan ang mga pangalan nila. But they are popular dyan sa Pilipinas. Yun ang latest natin. And I cover yung sinundan ko doon si DILG Benhur Abalos. Kasabay ko yan si DILG Secretary Benhur Abalos. When he was still a city councilor in Mandaluyong, I was a city councilor in Caloocan. So magkasama kami sa Philippine Councilors League. Okay. PCL. Siya ang inano ko siya, kinover ko the whole event na naandito siya. Ako ang nag-assist sa kanya lahat ng kanyang mga activities dito. Talaga. Sige, pag nag-meet kami, kita. I-mention kita. Mention mo ako sa Chow Entertainment. Kamo yung president ng
Filipino-American Press Club. Oo, Filipino-American Press Club. In California. Oo. Kasi andito sa California, ako ang president. Meron sa Nevada, meron. Ang alam ko lang sa Nevada, dalawa lang kaming press club. Actually, meron akong auntie dyan sa, sa Las Vegas, Nevada. Anong pangalan? President siya ng Lions Club. Oh, Si, okay. Noni Sarmiento Ribka. Oh, yan. Maliit lang ang community ng Filipino. Siguro magkakaano kami. Oo. Or baka nagkitaan na kami sa mga event, hindi lang kami magkakilala. Hindi lang kayo magkakilala. Oo. Oo. Pero actually, dito, she has been doing charity works also like you diyan sa US. Pero siya naman doon sa Nevada, ikaw naman diyan sa California. Oo, dito ako sa California. Very lucky naman yung mga Filipinos diyan, lalong-lalo na yung mga bagong salta sa Amerika. At least they can maybe ask some counseling from you or advice from you kung paano mag-survive diyan sa US, 'di ba? Alam mo, ang maganda ngayon ang mga bagong dating dito kasi very helpful yung mga Filipino at saka sila nagre-reach out sa mga Filipino. Kaya natutulungan sila. Hindi katulad namin noon kasi walang social media, mahirap. Kaya you have to do it on your own. Ngayon, at least merong hahawak ng kamay sa kanila. O merong at least nagbibigay ng konting allowance, minsan dito. Meron nga I heard nga some people talaga na parang tinulungan mo muna to get up, kumbaga. When they went there with nothing, Oo. Maraming ganon dito sa basta i-reach out mo lang ang Filipino and may tutulong naman sa iyo. Maganda yung ganon kasi parang naging rin sa atin yan, naging ugali rin ng mga ibang Pilipino na yung crab mentality, 'di ba? Yung parang pag merong tao na umuunlad yung buhay, parang ayaw nila. So kung ang attitude ng mga Filipinos natin diyan sa US is to help each other, that's good news, 'di ba? Kasi yung iba sabi nila sa Bisaya pa, Pilipino tago, Pilipino tutdo, sabi nila. 'Di ba yung mga illegal diyan, mga immigrants, ang nagtuturo din daw yung mga kapwa Pilipino para mahuli. So sana hindi na ganoon yung mga Pilipino natin ngayon. Especially hindi naman na siguro ganoon ka-strict yung pagpunta diyan sa US para mag-migrate. Oo, at dito sa wala akong masyadong nakikita na pinauwi dito sa from US. Diyan sa US. Kasi alam mo, dito merong may law, merong laging sasado sa iyo, may lawyer lagi dito na pwedeng mag-protect sa iyo. Hindi ko muna naging yung TNT, meron maraming programs. Maraming program naman dito na pwedeng gawin. Basta marunong lang, katawag agad sila ng lawyer pag kailangan nila. Oo. Ayun. Hindi katulad ng ibang bansa na puputulin ang daliri mo or something na pauwi. Meron palang gano'n. Napakano naman sa district. Oo, di ba? Pagpunta sa Middle East, marami silang pag naalaman na immigrant ka, na illegal, pauwi ka ng Pilipinas. Kahit nasa di ba? Japan, pauwiin ka. Pero dito sa Amerika, they are very nice. Okay. Ito ang pinaka yata sila nga nagiging underdog sometimes na ng mga immigrant. They are super nice. How about yung diyan, yung racial discrimination, Miss Liz? Ano pa rin ba? Medyo mataas pa rin ba yung yung racial depende sa place. Oo. Kasi sa LA, okay lang kasi marami naman ditong iba-ibang lahi ang nasa LA, diverse kami dito. Pero yung halimbawa, pumunta ka sa place na puro puti or puro Jewish ang nakatira, meron konti, may mga konting discrimination. May mararamdaman ka na parang parang second class citizen. May second class. Pero hindi naman nila masyado ipinaparamdam na sa iyo kasi takot silang mademanda, di ba? Kasi discrimination yun. Pero you will feel it.
I think, oo. Pag ano siguro talagang pag foreigner, medyo mag-a-adjust ka talaga in any place eh. Oo, Mm. exactly. Pero you know what? Mm. Lahat ng place, meron yan, very territorial sila. Ang Oo. maganda lang dito sa Amerika, you have all the rights. At saka, hindi ka nila aanihin, anong tawag doon, hindi ka sasaktan. Oo, hindi ka They respect discriminate. you. Oo, inire-respect ka pa rin. Hindi Oo. katulad sa ibang bansa Ay, na pag oo. pumunta ka, di ba? Pag hindi ka taga roon at hindi ka legal doon, talagang you will suffer. Yun ang naririnig ko lang. I don't know if I'm right. I Kasi don't know. ibang, doon ang sa Amerikano mababait eh. Okay. Doon sa Hong Kong, one time when I went there, parang we were invited by a Chinese friend and we went to her, kasi doon sa Hong Kong, pataasan ng, ng building ng condo eh. Kasi di ba konti lang naman yung land doon. Oo. Parang yung building, I noticed na yung elevator, parang yung elevators doon, merong mga nakalagay na this elevator is good for dogs and maids or domestic helpers. Tapos the other elevator naman, this elevator is for guests only. So parang gano'n, sabi ko, hello, parang, tapos ang dami-dami pa mga Pilipina na gustong pumunta ng Hong Kong, di ba? Para mag-domestic helper. Eh sabi ko, sana nga, I for one, ayoko talaga na nagpapadala ng babae na domestic helper ha. Kung pupunta ka sa ibang bansa, ang suggestion ko sana, professional ka. 'Di ba? Para hindi ka iismulin. Kasi katulad niyan, domestic helper Pilipina, parang lahat naman ng Pilipina gano'n, 'di ba? So nung araw yata 'yon. Ngayon at least most of the Filipino kahit dito, pag dumating dito na halimbawa sila is hindi nag-aral. At least pumupunta sila ng trade school, they're getting certificate. At least ngayon, kasi pag may certificate ka, mas malaki ang sweldo mo. Okay. Oo. Halimbawa, kung gusto mo CNA, pag wala kang certificate ng CNA, mas mababa ang sweldo mo. Pero pag may certificate ka ng CNA, meron kang mas mataas. Okay. So yung certificate, diyan na balik kukunin. Diyan na mag-enroll for that. Pwede yun. Okay. Madali lang naman ang madali lang ang CNA. Para sa pagkuha ng mga certificate. Oo. So yung mga nurses dito kailangan pa rin kumuha ng ng parang mag-exam pa rin dito. Board exam pa rin diyan para tumaas yung sahod. Ang tawag naman is state exam dito sa okay. Iba kung dito sa California, state exam ng California. Pero kung sa Florida, I don't know kung ano ang kanilang rules doon. Kasi sa NCLEX lang pag nakapasa ka sa NCLEX, pwede ka na daw magtrabaho sa Florida or Texas. Oo. Pero is it really true na malaki daw talaga yung mga sahod ng mga medical practitioners dyan sa US? Like nurses, mga medtechs, and mga physicians? Oo, depende rin sa kung sa hospitals or home health or sa mga assisted living. Iba-iba ang niyan, iba-iba ang sweldo nila. Pero talaga, ang nurses, they making like, kung licensed nurse, RN. Kumikita sila ng $50 and above an hour. $50 an hour. So, halimbawa sa 10 hours, meron silang $500. So, that will be, ano ba yan? 25,000 a day? No? Medyo malaki. $500. Kung $50, 500. Let's say 10 hours you work, meron kang 500. So, kung mag-work ka ng 10 days, nasa 5,000 yun. Nasa 5,000 pa lang sa pag 10 days. So, 10 days. 15,000 a month. In dollar? In dollar. In dollar. Almost $1 million ang sweldo mo pag nurse ka dito. Kung magtatrabaho ka ng husto, no? Oo. But actually kami, papasweldo kami ng mga nurses. Oo. One nurse
they making like 900 to 1,200 a day. Per? Kasi travel nurse yung sa amin eh. Oo. Okay. Per ano yun, Miss Liz? Per day. Per day? $1,000 per day? They working 12 hours Oo. as a travel nurse, making like 975 to be exact. Okay. 975. So almost $1,000 a day. Oo. Ngayon yata, nag-raise kami ng salary. Oo. $1,000 a day Oo. para sa travel nurse. Diba? Ang laki, no? Ang laki. Parang, Di pag nag-work ng 10 days yan, rather ng 10 days. In a day now, that is magkano na ba? $10,000, di ba? Times 56. 30,000 in a month kung 30 days. Baho. But, you working 12 hours a day. Yun lang. Day. Oo. Talagang talagang, kumbaga, subsub ka talaga sa trabaho dyan, no? Oo. Pero hindi nila kaya yung ganun kasi stressful ang trabaho. Kung sa ayun I'm talking about sa hospital ha. Emergency kasi yung aking hawak eh. Mga ER. Oo. Yeah. So, yun ang sweldo ng ER na nurses. Nurse. Oo. At saka yung kasi ER nurses, yun ang matrabaho every time na merong mga accidents or something, di ba? Sila yung talaga yung frontliners dyan. Sa sobra daw nga. At saka hindi ka uupo. Kaya no one can work like 12 hours every day. Kaya after 3 days, pahinga sila. Yun lang ang the most na kaya ng mga nurses. May mga rin na panggabi daw, pag walang yung pag mga hindi busy, they can work like 16 hours. Oo. Merong ganun eh. Pag alam nila siguro. Yung mga sa siguro, yung sa hospital, no? Ganun. Na yung mag-aano ka lang, mag-check ka lang ng mga temperature ng mga patients, magpapainom ng gamot, hindi masyadong stressful. Yan madali lang yon. Oo. Ang naman, halimbawa, LPN, they making like $23 an hour. Ang RN, making like 50, nasa 50 rin yung iba. 35 to 50, yung mga injection lang. Oo. So, nurses pa rin yung parang pinaka-needed din dyan sa Oo, sa medical. Medical sa field. Medical They field, always no? short sila sa medical field. Medical employees. I see. So, kaya dapat na lang tayo, nag-nurse na lang tayo no? Ay, hindi ako pwedeng nurse, Miss Liz. Kasi natatakot ako sa blood. Oh, Oo, okay. meron akong fear sa mga ganyan. Tsaka masyado kasi ako maawain. Baka yung pasyenteng umiiyak, baka makiiyak na lang din ako. Oo, parang nakakatakot nga yung susundutin mo ng needle, di ba? Oo. Hindi ko yung kaya. Kaya nga nasa media tayo eh. I know. Kaya nag-real estate, naging realtor lang ako. Ayoko nang masyado. Oo. Aside from that, realtor ka rin dyan sa US. Oo. And you're selling house and lot, diba? Oo. Yan ang aking talagang specialty. Dito, yan ang aking okay. Oo. Inagawa since 2005. So, ang clientele mo, karamihan, mga mga Americans and Filipinos as well? Oo, diverse ang aking client din. Meron American, pero most Filipino. Marami ako ngayong Filipinos talaga? na clients. Siguro yung mga retirees, no? Yung gustong magpunta sa US, parang ganun. Ang usually na client ko mga nurses ngayon. Mga nurses lalo na mga millennials. Mga millennials ang mahilig bumili ng bahay. Pero lumalayo sila sa LA. Oo. And then tinutulungan kasi sila ng mga parents. Okay. Nando na. Na-settled na dyan sa US. Na-settled na dito. Oo. Usually, kasi di ba tumaas ang real estate all over the world? Hindi lang dito. Kaya, yung mga anak nila, nagkaroon ng puhunan. So, yun, nakakabili sila ng bahay. Kaya yung mga, before bago tayo bumili ng bahay, siguro age ng 50, gano'n, di ba? Kasi we're all starting here in LA, in California. Pero ngayon, makikita mo, ang mga anak nila,
yun ang bumibili ng bahay, may 21 years old nga. Basta tapos na ng ano nila, ng limbawa, nurse, CNA or something. Nagkakaroon na sila ng bahay dahil tinutulungan sila ng mga parents. Mga parents nila. Oo. Maganda. At saka lahat dito nauutang kasi. Pati yata kotse, di ba? Pag gusto mo bumili ng sasakyan, parang makakabili ka na agad. Parang oo, affordable naman lahat. Yun nga lang. Kaya sila nahihirapan. There's a lot of bills. Ang isang, kasi kailangan natin ng sasakyan. Hindi ka naman po pwede na tumira dito na sasakay ka lang lagi ng bus. So ngayon, yun ang necessity dito. At ang big expense nila, automobile, at saka yung bahay. House and lot. Oo. Yun ang kaya, pero otherwise, madali na sana ang buhay dito. Kung wala kang kotse, wala kang nagre-rent ka lang na maliit na kwarto, madali lang kasi malaki ang sweldo mo. Pero lahat naman kasi, they want to have, kung ang American style, yun kanilang style, di ba? Yun ang ginagawa nila dito. Kaya, kung ano ang nasweldo nila, yun lang. Bayad lang din ng ng mortgage nila para something. Mortgage, mortgage and sa car payments. Tsaka parang may ugali dyan na parang keeping it up with the Joneses, di ba? Tsaka parang silang laging nagmamadali. Kaya akala mo, suplada sila. No, it's not. Kailangan lang nagmamadali lagi. Mabilis. Laging parang mabilis ang buhay dito. Kasi I went to the Philippines na parang ang babagal nila. Totoo yan. Kahit yung paglakad niya. Mabagal din. Mabagal. Kukunin lang ako ang payong, ang bagal pa. Nakarating na ako doon sa may pinto, sila kumukuha pa lang din ng payong. Dahil mainit. Kasi dito hindi uso payong eh. Yung ko nga, last Saturday, yung guest natin dito sa All About Women, yung number 1 na Philippine heart surgeon. Tapos nakita daw niya, doon sa subdivision nila, mayroong mga kababaihan na nagja-jogging. Pero parang nag-strolling lang. Sabi niya ng doctor, kung gusto niyo talagang mag-exercise, like walking, jogging, bilisan niyo. Parang nag-stroll lang no? Hindi yung parang naglalakad sa ilalim ng buwan. Oo. At saka ang Filipino, by nature, we want to talk. We want to share our life sa ating mga friends, di ba? Yes. Pag nagkita tayo, kahit na we talk, kahit na walang mga sense. But, we enjoy it. Kaya tayo kasi wala tayong masyadong depression. That's right. Tapos, habang kumakain, di ba? Laging kasama ang food. Pag nag-meet, kakain. Basta, once na nag-meet up ang mga Filipinos, kainan yan. At saka kahit na mga business, hindi mo mapapapunta ang Filipinos kung walang pagkain. Kaya ang mo doon, let's have dinner, di ba? Let's have breakfast. Anyway, nice talking to you, Miss Lisa Pacheco Chow. And I hope na we will get in touch with each other, lalong-lalo na sa mga charity programs mo na we are really interested to join, no? Thank you, Madam Cherry. Hopefully na magkita tayong dalawa and we can collaborate. Yes. And ikaw ang aming secretary ng Kawa Kamay. So let's work on that. Ayusin natin para pag makatulong tayo sa mga Filipino diyan sa Philippines. Sa Philippines, that's right. Oo. So anyway, sobra na yung oras natin. Gusto ko na hingian ka ng parting words mo, Miss Lisa. Okay, sa inyong lahat na kababayan ko, hawak lang and everything will be fine. And sa atin, lahat ng gagawin lang natin is we think positive and of course, let's love one another. Let's love one another, be kind to one another. Okay, thank you very much. That is our guest.
Miss Lisa Pacheco Chow of Glendale, USA. Direct from the US. Thank you very much, Miss Lisa. At God bless everyone. At ito po ang inyong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Vallega, para po sa ating programang All About Women. At dito nagtatapos ang isa na namang usapang pangkababaihan kasama si Dr. Cherry Sarmiento Vallega, All About Women. Tunghayaan ang muli nating pagsasama-sama sa susunod na Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, dito lamang sa DWBL 1242 kHz.